Muling magpapatawag, ipatatawag ng Senado ang dalawang dating opisyal ng National Agribusiness Corporation o NABCOR na may nalalaman daw tungkol sa paglalagak ng pork barrel sa mga peking NGO. Gusto ring paharapin sa pagdinig ang ilang taga-media na umano'y tumanggap ng tseke mula sa NABCOR. Nakatutok si Jam Sisante. Noong nakaraang buwan, sinabi sa GMA News ng mga dating opisyal ng National Agribusiness Corporation o NABCOR na sina Rodora Mendoza at Victor Roman Cacal na gusto nila maging state witness sa pork barrel scam. May hawak na mga dokumento mula NABCOR si Mendoza. Patunay daw kung paano nagamit ang NABCOR sa pork barrel scam. Kaya gusto ng Senado na humarap sa kanila sina Mendoza at Cacal. Minsan na humarap si Mendoza sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee pero hindi ito kumanta ukol sa mga anomalya. Yeah, we're inclined to hear it. Why not? But in deference to the body, kailangan muna yung resolution ma-refer sa Blue Ribbon. Then we can go ahead and Importante maging bahagi ang ating mga kababayan sa mga investigasyon at siyasat tulad nito para yung public pressure ba, yung kamulatan, yung pagiging vigilant laban sa corruption ay manatili. Ayon kay Mendoza na dating NABCOR Vice President for Administration and Finance, dumaan sa NABCOR ang halos 1.25 billion pesos na Priority Development Assistance Fund mula sa 66 na mambabatas. Halos 1 bilyong piso dito inilagak sa mga NGO, kabilang na ang 3 sa mga peking NGO na konektado kay Janet Lim Napoles. Kasama sa mga mambabatas na nagpadaan di umano ng pork barrel sa NABCOR ang 4 na senador. Sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada, Bong Revilla at Edgardo Angara na naglaan daw ng 20 million pesos sa isang umano'y peking NGO. Nauna nang itinanggi ni Enrile, Estrada at Revilla na kumita sila mula sa pork barrel na nilagak sa mga NGO ni Napoles. Si Angara naman, tinawag na unfair ang mga alegasyon dahil matagal na niya itong naipaliwanag sa Commission on Audit. Sabi ni Angara, karaniwan daw na dumadaan ang kanyang PDAF sa implementing agencies tulad ng DPWH o sa mga state universities and colleges. Hindi niya raw kilala si Janet Napoles at hindi niya alam kung bakit nadadawit ang kanyang pangalan sa PDAF scam. Ang ilang kongresistang nadadawit sa kontrobersya, itinanggi ding may ginawang anomalya. Sabi ni Yakap Party List Representative Carol Jane Lopez, makikipagtulungan ng kanyang opisina sa anumang investigasyon. Wala raw siyang kinatatakutan dahil wala siyang ginawang masama. Ayon sa dokumentong hawak ni Mendoza, naglaan daw si Lopez ng 29 million pesos sa mga peking NGO. Si Oriental Mindoro Governor Alfonso Umali Jr. na dating kongresista, kinumpirmang dumaan nga sa NABCOR ang ilang niyang proyekto, pero iginit na naliquidate ang paggamit ng pondo. Hindi ako kinakabahan kasi niliquidate naman yan yung sa amin eh. All the NGOs doon pinadaan, ang dapat nagbabalidate doon, yung agency. Kasama sa gusto ni Senador Cheese Escudero na imbitahan sa Senado ang ilang media personality na sinabi ni Mendoza na tumanggap ng pera mula sa NABCOR. Ayon sa report ng Philippine Daily Inquirer, tig 245,535 pesos bilang advertising expenses daw ang nakuha ni na TV at radio broadcaster Erwin Tulfo at DZBB anchor Melo Del Prado. Sa report, itinanggi ni Tulfo ang akusasyon. Si Del Prado naman, tumanggi munang magbigay ng pahayag. Pero ang Blue Ribbon Committee, hindi raw prioridad sa ngayon na ipatawag sa Senado ang dalawa hanggat walang formal na resolusyon na inihahain ukol dito. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.